Magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo, talagang malaki na ang pinagbago sa kalakaran ng mundo. Pagdating sa isyu ng moralidad, naging katanggap-tanggap na sa lipunan ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kabilang na dyan ang pornografiya. Yan ang pag-usapan natin ngayon dito sa Asin at Ilaw. Malaki ang danger na maaaring idulot ng pornographic materials sa pagiging intact ng pamilya. Inalis nito yung kasagraduhan ng pag-aasawa. Pinopollute ang isipan ng mga kabataan at ibinababa ang dignidad ng mga lalaki at babaeng nakalantad ang katawan sa publiko. Talakayin po natin ang paksang Protecting Your Family from Pornography. Ano po ba ang pornography? Ito ay ang mga babasahin, mga larawan, mga videos, at iba pang mga bagay na katulad nito na may intensyong buhayin o pag-alabin ang sexual desire ng isang tao. Alam nyo, masarap mamuhay sa isang bansang malaya. Hindi po ba? Tayo mga Pilipino, meron tayong demokrasya. Pero sa isang banda, tila inaabuso naman ang konsepto ng salitang kalayaan. Kung kalayaan natin na ipahayag ang ating sarili at ang ating mga pananaw, ay tila nawalan na ng boundaries pagdating sa issue ng moralidad. Very evident ito sa mga narinig nating pahayag na tulad nito. Hindi naman issue ang mga sexy magazine. Form of art lang o creative photography. Nasa tumitingin lang kung talagang malaswa. Parang mas malawak pa nga ang bentahan nito dahil kahit sa mga convenience stores, meron na po nito. Yan na nga yung bunga ng maling konsepto ng kalayaan. Dati ang pornography ay strictly for adults. Pero ngayon, nasa doorsteps na po natin. Lantad na po sa mga bata. Napakadali nitong makapasok sa tahanan natin sa pamagitan ng mga babasahin, television, telepono, computer at maraming pang iba. Alam niyo po ba kung ano ang nakakakilabot na connotation ng pornography? Na ang mga babae walang ibang gusto kundi sex. At sila yung nariyan para lamang sa sex. Kasi sa totoo po lamang, karamihan sa mga pornographic materials ay babae ang pawang nakalantad. Silang higit na nagagamit, silang higit na naaabuso. Mga kapatid at mga kaibigan, may kani-kanya tayong asawa at mga anak na babae. Magiging passive na lang ba tayo sa issue ng pornography? Hindi naman talaga ako bumibili ng porno. Kahit tagliparan pa yan sa lansangan, hindi ko pinapansin yan. Maring hindi tayo user ng pornography, pero kung hindi naman tayo lumalaban against it, may contribution din tayo sa malawak na distribution nito. Well, paano ito mapipigilan kung walang umaharang? Well, sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-anong pwede nating gawin para protektahan ang ating pamilya sa banta ng pornography. Una po, kilalanin natin ang pornography bilang kasangkapan ni Satanas para sirain ang ating pamilya. Di ba? Hindi tayo mga mangmang para tayo mga nagbabasa ng Biblia para hindi po natin malaman ito. Hindi ba tayo titindig para protektahan ang mga mahal natin sa buhay? Binabaliwala na po ba natin ang pornografiya ang kalinisan at kasagraduhan ng ating marriage? Inudyukan tayo nito na mag-fantasize sa ibang tao na dapat ay nakalan lamang po ito sa ating asawa. Pinabababaw ng pornography ang sexual intimacy ng mag-asawa. Tila nagiging form of recreation na lamang po ito. At yan po isang malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ikalawa,
magkaroon ng commitment na alisin sa ating sarili ang bisyong ito. Kung di pa tayo kailanman tumingin sa porno materials, huwag na nating subukan pa. O baka naman inisip natin na karaniwang libangan lang ito. Experiment lang naman to eh. No big deal. Tsaka, never ko naman tong sineryoso. Para sa akin, nasa tao ko magpapadala ka sa tukso. At saka hindi ko naman to pinapakita sa mga anak ko eh. Kaya safe naman. Makinig tayo sa warning. Ito po'y nasulat sa unang Korinto, Kabanatang 10:12. Ang wika po sa atin, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Muli po ito'y isang talataan po nagbibigay sa atin ng paalala o babala na huwag nating isipin na walang kwenta yung ating mga nababasa at pinapanood na mga pictures na hindi magaganda. Paminsan-minsang paggamit ng pornografiya ay katulad ng paglalaro ng apoy. Maaari kang magliyab. Very addictive ito. Kaya nga mga kaibigan, magdesisyon ka. Ngayon na, nalisin ang sarili mo sa patibong na ito ni Satanas. Ngayon po'y binanggit din po sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, ang talatan po ay 3. At ganito po ang wika po sa atin mula po sa panulat ni Apostol Pablo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sa mga bagay ang inyong pagkapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Magsiilag. Siguro sabi niyo, nanonood lang naman ako, nagbabasa lang naman ako. Pero binanggit din po yan sa Mateo 5:28, na kapag tumingin tayo at may masamang nasa, tayo po'y nakikiapid na o tayo po'y nangangalunya na. Ang pakikiapid ay tumutukoy sa anumang sexual behavior na salungat sa moral law ng Panginoon. Ano bang kalooban ng Diyos? Kalooban niyang tayo maging banal at mamuhay sa kabanalan para makaiwas sa pornography? Kailangan natin gawin ang lahat ng magagawa natin. Alisin ang lahat ng pornographic materials na makikita sa loob ng tahanan natin. Kahit maliit na kalendaryo lang yan na nagpapakita ng higit pa sa dapat nating makita, itapon po natin yan. Sunugin po natin yan. Sapagkat yan po ay isang patibong, isa pong panghihikayat sa masama ng kalaban. Ikatlong hakbang, magbabad tayo sa mga banal na kaisipan. Our mind is very powerful. Hindi natin ito mapipigilang mag-isip, pero kaya nating salain o piliin kung ano ang dapat nating isipin. Napakaganda po ng paalala ni Apostol Pablo sa Filipos 4:8-9, kung ano lang dapat nating isipin. 4:8-9 ng Filipos. Ang wika po sa atin ay ganito. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay nito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Puri ng ating Panginoon. Napaganda pong paalala sa atin. Ngunit mga kapatid, yung pong mind natin ay kinakailangan yan po ay upang magkaroon ng malilinis na bagay, kailangan kontrolin din po natin ang ating mga mata. Pag-iisip, pakiramdam. Ang ating mga pakiramdam sapagkat yan po ang siyang paraan upang makapasok po sa ating isipan ang mga hindi dapat na makita at maisip ng bawat isa sa atin. Ang scriptures ay pwedeng mangibabaw sa isipan natin para mapaglabanan ng tukso. Maaaring mag-memorize po tayo ng mga scripture verses tulad po ng Awit 101 verse 3, Ephesians 6:11, at lagi po tayong mag-meditate sa mga talatang ito. Ikapat na hakbang, makiisa tayo sa mga kampanya laban sa pornografiya. Gaya ng nasabi kanina, kahit hindi tayo user, kung kampante lang tayo nakaupo, kabilang rin po tayo sa nagko-contribute sa paglaganap po nito. Isipin sana natin ang ating mga anak, ang mga kabataan na maring magdusa sa epekto nito, mga kapatid at mga kaibigan. Panghuli, humingi ng lakas sa Panginoon para maging victorious tayo sa battle na ito. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, binabanggit po dyan ang pwede nating ihin sa Panginoon, mga kasangkapan upang managumpay po tayo. Mga kaibigan at mga kapatid, anuman ang involvement natin sa pornography, mapagtatagumpayan natin ito dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan.
Ibinigay na rin niya sa atin ang resources para manalo po tayo sa labanan. Nariyan ang banal na kasulatan na binabasa po natin, ang Holy Spirit na gumagabay sa atin at ang ating church family. Ang challenge sa atin ngayon, tanggihan, itapon, sirain, at talikuran natin ang pornografiya. Huwag nating itaya ang kalinisan ng ating karakter, ang kabanalan ng pag-asawa, at ang kahalagahan ng pamilya para lang sa bagay nito. Nawa po, makatulong po sa atin ang leksyong ito na tinalakay natin upang lalo maging sagrado po ang kalinisan po ng ating mga pamumuhay, latigit sa ating mga pamilya. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Ngayon po dadako tayo sa one-on-one interview kay Ate Sonia Andrada. Ngunit bago po yan, atin munang bigyang daan ang isang napagandang awitin muli po sa Sharim Ahadon. Where our heroes welcome would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and our voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I'll be there someday. I will go to these sides, I will find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where I belong. Down an unknown road to embrace my fate. Though the road may wander, it will lead me to you, and 1,000 years will be worth my wait. It might take a lifetime, but somehow I'll see it through. And I won't look back. I will go to these sides. I will search the world. Though I won't accept defeat. It's an uphill slope, but I won't lose hope till I climb the distance and my journey is complete. But to live beyond the glory is the hardest part, for a hero's strength is measured by his heart. La, la, la. Shooting star, I will go to these sides, I will search the world, I will face its odds, I don't care how far, I can go the distance, till I find my heroes welcome, waiting there, in your I will search the world, I will face its odds, till I find my heroes welcome waiting. Maraming salamat po sa special number na yan. Ganyan din po sa lesson ni Brother Mel. Napaka-timely, napakaganda po at kailangan po nating mapakinggan ang mga ganyang mga topic.
isa pong napakagandang pagkakataon pa na mapalawak pa po natin ating kaalaman sa pornography at kung paano ito maiiwasan. It is our honor, it is our privilege to have with us today. Isa po siyang counselor sa maraming mga kababaihan at gayon din po siya po ay nagtuturo sa Evangelical Theological College of the Philippines. We would like to welcome sa programang ito si Ate Sonia. Ate Sonia, welcome! Maraming salamat po, Pastor. Well, una po na gusto po naming makuha na insight sa inyo, na nabanggit na po kanina ni Brother Mel, na ang pornography po talaga nagpapakita ng masyadong degrading way sa mga kababaihan po natin. Paano po ba talaga natin masasabi na ang isang material, larawan, kalendaryo man po ito, mabasahin man po ito, ay pornographic o pornographic? Mayroon po bang standard na masasabi tayo na pornographic na ito o hindi pa? Ano po ang tinatawag ng mga parameters po para masabi natin pornographic na talaga? Kapag pinag-usapan po natin ang pornografiya, pornography is actually materials which are sexually explicit. Nagpapakita po kuminsan ng mga mahahalay na poses, mahahalay na pamamaraan para hikayatin o imbitahin na magising ang sexual na drive ng isang tao. Lalaki man o babae? Lalaki po at babae. And usually this includes violence, kasama po dito, no? Pati na ang degradation sa Ganun po ba pagkatao ng pornography? tao. Hindi lamang po pala ito sexual, kundi pati panghikayat para gumawa ng crime? Actually po, that's what makes it different from yung mga ordinaryong picture lamang. Opo. Kasi kapag ang babae na nasa tribo ay naka-topless, Correct. wala Oo. naman pong... Mali siya, parang Mali ganun, siya, opo. masama, oo. Pero ang isang pornographic material, kahit pasabihin na natin na naka-bra and nakasuot ng underwear, pero ang kanyang pose at ang kanyang pagpapakita Seductive. ay very seductive. That's pornography. Okay. So what drives a person to pornography? Bakit po ba may mga nahihikayat? Ano po ang mga nagiging causes nito sa isang tao? Lalaki man o babae? Ayan. Tulad po ng ibang mga forms of sexual addiction, Apo. pornography actually leads to sexual addiction din. Ano po? Pero ang mga bagay po na ganito, usually, ay nanggagaling po doon sa desire na magkaroon ng fulfillment sa ating May kaloob-looban. hinahanap. Meron tayong hinahanap na satisfaction na kung minsan hindi po natin nakikita sa mga relationships At natin. dito natatagpuan sa sexual, Opo, ito yung isang napaka malapit na alternatibo kung titingnan, pero hindi naman talaga siya alternatibo. Tama. Because this is a false sense of intimacy. That's correct. At ang sex po ay is a gift of God na dapat alagaan natin. Correct. Sa ating buhay. Well, Ate Sonia, ano po ang impact or effect ng tinatawag nating pornography? Unahin po natin, doon po sa mga gumagawa, yung nagpo-post at saka yung kumukuha, plus ano din po ang effect nito sa mga nanonood o bumabasa o tumitingin? Doon po sa mga gumagawa, hindi natin maitatago po yung elemento ng malaking pagkakakitaan. Okay. No? Especially doon sa mga nagpo-produce nito. Nahihiya din no? po ba sila? Sana. Okay. No? Sana po ay meron ding kahit katiting na bigat sa kanilang kalooban sa tuwing sila gumagawa ng ganito, ano po. And doon sa mga naman nagpo-post at nagpapakuha ng mga ganitong klase ng retrato with the consent na ipapagamit nila yung Correct. kanilang katawan, nakaka-degrade po ng pagkatao. It cheapens the dignity of the person na kapag titignan po natin, ginawa ng Diyos para po sa napakagandang purpose, pero nauuwi po doon sa ganong klase ng mga pagpapagamit ng kanilang sarili. I like the point na parang sinasabi nyo, even our physicality, yung ating physical ay banal din ito nilalang din ito ng Diyos na mabuti at maayos pero ginagamit sa mga pangit at di mabuting kaparanan. Eksakto And that's a po. very important point. Nabanggit din po ni Brother Mel na mayroon pong ilang mga tao na nagsasabing harmless naman ito. Yung libangan lang ang pagtingin sa mga tinatawag nating pornographic materials, sa mga sexy pictures. Wala, libangan ko lang yan, nakakatuwaan ko lang po at hindi naman daw talaga pornographic yung kanilang tinitingnan. Ano po ang impact or effect ng nag-i-indulge dito po sa ganitong gawain?
mag-ingat po sila. Nako. Kasi bakit po, ang mga pa-enjoy-enjoy na yan at pasimusimula, Paunti-unti. pasilip-silip ay nauulit po. At yung pagkakaulit-ulit na yan ay papasok. Hindi nila namamalayan, pumapasok ito sa isang Grabe, no? mas delikadong sexual addiction. Because, delikado kasi akala nga ng marami po ay harmless. In fact, some people call it innocent activity. No? Isang innocenteng activity na sa marami pong mga researches, hindi po siya talaga innocenteng aktibidad. Destructive. Destructive po. Una sa sarili nila at syempre doon po sa kanilang object ng sexual object. Grabe, ano? At saka totoo talaga na sin progresses, di ba? Di Sonia, talagang palaki ito ng palaki, dito paliit ng paliit. Sana nga paliit ng paliit, eh. Pero laging lumalaki ang kasalanan. Totoo yun, Pastor. In fact, kung ano pong ipapasok ninyo sa isip ninyo, yun din talaga ang magbubunga. Garbage in, garbage out, sabi nga ng Correct. kasabihan. Ano Siyempre, po? may maaasahan ka ba naman lalabas na mabuti sa masamang ipinasok mo? That's very true. Now, anyway, ano po ang maaari ninyong isuggest? Ano po? Para maiwasan po yung tinatawag nating addiction sa mga pornography or sa pornographic materials. Meron po bang paraan para naman mapaas ko ito sa buhay ko? Meron din po bang mga resources na available around para po makatulong sa aking kahinaan na ito, for example? Sa mga tao po na nag-engage na sa ganitong klase ng mga activity, sinasabi nga nilang harmful but actually harmless. Sinasabi nilang harmless pero actually harmful. Yes. Ang pinaka-importante pong bagay siguro ay ilagay ito sa surface. Kasi ang ugat po ng anumang klase ng addiction ay lumalalim Kapag naitatago. kapag ito po ay natatago. It good. really grows That's a good deep in silence na po. At habang naitatago, lalong lumalalim. Opo. Ilagay natin ito sa bukas, sa open, and siguro maghanap tayo Nahiya ng... po eh. Yun po yung malaking problema natin na nagbubunsod sa tao para lalo pang gumawa at lumalim yung issue na yon. Totoo yun. Pero kung tayo Pala, po, no? kung tayo po ay hahanap ng isang accountable partner, and I Ano, believe ipapanalangin tayo, hindi tayo ikukundina, tutulungan tayo sa ating weaknesses. Ano? yes. At hindi lamang po sa pananalangin, although that is very important, marami pong pagkakataon na tayo nasa bingit ng temptation. Ano? At kung ito pong accountable partner na ito ay willing naman na tumulong talaga, let us send a text, no? Yes. Tumawag tayo, napakadali na ngayong mag-communicate. At In a very sabihin- loving and understanding way, tutulungan tayo. Yes. Sasabihin ko, halimbawa ako ang may problema, Ito na. sasabihin ko, nandito ako sa lugar na ito, at talagang medyo nag-struggle na naman ako. Yes. Well, if you could give only one advice, Ate Sonia, to anyone na nagko-contemplate na, sabi nga just one picture, isang tingin lang, what would it be? Ano po yung advice na bibigay niya? Sabi po ng salita ng Diyos, not even a hint. No? Do not give the devil a foothold. Sabi Yes. niya, ano? Kasi po kapag tayo pumasok dito, sabi ko nga kanina, magsisimula ito sa patingin-tingin, no? At sa paulit-ulit. And then eventually, pumapasok ka na pala doon sa cycle ng addiction. Tingin, ulit, wala na, hulog na. Hulog na talaga. At ang mahirap pa po, nagkakaroon ka ng basis for comparison sa isang klase ng intimacy na hindi mo pa naman sana nararanasan hanggat ikay walang asawa. Correct. So, Because sex is only within the race. yes. Yung satisfaction doon. Pero kapag ikay na-involve sa or nag-engage sa mga ganitong klase ng activity, kapag dating po sa iyong relationship sa iyong asawa, yung intimacy na tinatawag or Okay lang sexual intimacy, minsan hinahanap mo yung hindi naman talaga kayang i-offer ng Okay. asawa Akala ko intimacy sa asawa, okay lang yan. Pero kapag galing nga, ang nagbigay sa iyo ng inspiration, yung mga pornographic materials, mukhang hindi nga tama. Tama At po. hindi dapat. Sabi nga po, kasabihan lang na kapag daw papatay ka ng aso, wag mong uunti-untiin. Ano? Kaya kinakailangan putulin agad sapagkat makakasama talaga sa iyo ang mga bagay na ito. Well, Ate Sonia, salamat. Muling naging napakalawak at napakalalim ng iyong ibinagi sa ating programa sa araw na ito. Umaasa po kami na marami sa atin ang nakinabang. Alam po namin na marami ang talagang naguguluhan at siguro biktima ng tinatawag natin pornographic materials. Tawagan niyo po kami at sa tulong po ng Panginoon ay sa abot po ng makakaya ay kayo po ay aming tutulungan kung paano tayo makakalaya sa bagay. Hindi po ito isang simpleng bagay, isang seryosong bagay na dapat itigil ngayon sa biyaya ng Diyos. Salamat po muli.
binabalik namin kayo kay Brother Mel. Maraming salamat, Brother Joe, at ganyan din sa iyo, Ate Son, sa napakalamang insights na binahagi mo sa ating programa. Tunay nga po na ang nais ng Panginoon ay maging sagrado po ang ating pamumuhay, lahat tigit sa ating mga pamilya. At ganyan din po, maraming salamat sa Sharima doon sa isang special song na binahagi sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, nawa po magpasimula po tayo ngayon lalo ng isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon sa pamagitan po ng paglayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Muli po sa isang linggo, magsama-sama po tayo sa ating programa. Dito lamang po sa Asin at Ilaw.